Marami kami kapag hindi natapos ng high school. Dito ka natin. Pero sa news namin, ano kami wala ng computer kasi may metro editor eh. Merong nation, merong provincial, merong opinion, may sports, may showbiz. Nakikita nyo naman ito. Pero ang hinahangakan ko, buong Pilipinas, puro probinsya. Meron ako mga correspondent doon. I-email yun everyday. Kinabukasan, na-iskupan sila, tatawagan tayo. Na-explain ka bakit wala kang story nun. Yung saan naman po, pag-gather ng information kapag may mga reports na dapat ilabas, paano po yung process nun? Important sa reporter yun. Kasi may mga reporter nga kami. O ikaw reporter sa Batangas. Ikaw bahala doon, hawak mo yung buong Batangas. Pero halimbawa po as a reporter, pag may nangyaring bagay, paano po yung pag-gather ng information na gano'n? Ang isang reporter, pagka yung mga mag-reporter training ka, kasi kasi yung mga ibang reporter na, may reporter na naghihintay lang ng story sa kapwa niya reporter, nakaupo lang din sa kumuha, xerox journalism ang tawag. Yung hindi na siya pagod, nakaupo lang ng Urban TV, tapos darating yung kasama niya reporter, kagayahin niya. Di ba? Ganon, bisan delikado. Bakit po? Kung kuryentihin ka nung ka-reporter mo, binigyan ka ng istorya, pero hindi naman totoo yun. Lumabas, nagdemanda yung ikaw at saka yung ano mo. Kasi nakaupo ka lang, hindi ka nag-iimbestiga, hindi ka nag... Ano tayo mo, ano ba siya, totoo ba itong... Diba? Ang mga tamat. Yun nga yung uso. Tawag yung news cartel. News cartel yun eh. Bawa, huwag muna natin ilabas yung storya. Bukas na, sabay-sabay tayo. Ay, hindi ako sumasama ko. Nung reporter pa po kayo, paano yung process, paano po yung diskarta niya sa pagkukuha ng information? Ito maganda. Kasi sa isang beat, sa Manila Police District, marami yan, di ba? Doon ka sa Manila, mayroong press corps doon eh. Andun lahat na reporter, mayroong press office doon. Ngayon, may mga, yung main office ng Manila, mayroong ano yan, yung homicide section. Merong theft and robbery section, may warrant section. Pupunta ka doon, isa-isayin mo yun. Kung may, mag-establish ka ng friendship sa mga police. Meron kang baguhan ka lang, di ba? Mag-establish ka, mag-isip ka kung paano maging kaibigan yung mga police doon. O kaya, para halimbawa, siyempre, mahirap mag-establish eh, kailangan mag-isip ka nga eh. Magbay ka ng pagkain sa kanila, tapos magkano ka ng chismis sa mga gamit ko. Character ng serving ka nito. Pagsabihin ka yun, di ba? Naka-establish ka ng mga ilang buwan. So, ibig sabihin... Ano ka doon? Lalapit ka. Kasi pag ano man yun. Udulungan ka na nun. Meron dito news. So, ibig sabihin po, parang ang isang reporter nagtatagal sa isang location ng as in matagal buwan talaga bago sila mailipat ulit. Yun ang digital training. Isang kumpanya, doon kayo, ang digital training, ano kayo sa original na reporter. Kasi ganun kami, pinagpapadala kami ng OJT. Dalawa, tatlo. Sasama kayo dun sa reporter. Pag napuntahan yung reporter tapat, Tamad ka. galing ka na. Pero nung reporter ako sa NTV, marami na akong na-register naman. NTV, sa Comelec, sa Kimpo, Port of Appeal, Immigration, English, Airport, marami na umiikot ako. Ano naman po yung isang event na nahirapan kayong mag-gather ng information? At yung
buo sa buong career nyo, yun yung pinaka nahirapan kayong mag-gather ng information. Ano po yung kahit isa lang? Nung una kong assignment, umuwi ako sa Cavite, Marikina, araw-araw. Yun mo Cavite yun. Anong event naman po yun? Yung ginahasang teka muna ako. Hello? Ito na naman. Hello? Yung event yun? Kailangan sa reporter, kung gusto nyo talaga mag-reporter, malakas ang loob nyo. Yung kumbaga sana. Saka chismoso kayo. Number 1 yun. Hello? Po yung pinupuntahan niya na pinupuntahan sa Marikina. Ano yun eh, yung ang tawag yun, kamanapa. Deadbeat yun eh. Ngayon, hindi na deadbeat yun. Ano pong dead? Police beat. Teka muna. Ma'am naman eh. Hello?